Sa ating pong huling awiting spiritual, page 122 po, page 122, Christ Eternate. Christ Eternate, sing. It may be at morn when the day is awaking, when sunlight through darkness and shadow is breaking, that Jesus will come in the fullness of glory to receive from the world of his own. Oh Lord Jesus, how long ere we shout the glad song, Christ Eternate, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. It may be at midday, it may be at twilight, it may be perchance that the blackness of midnight will burst into light in the blaze of his glory, when Jesus receives his own. Oh Lord Jesus, how long ere we shout the glad song, Christ Eternate, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. While each host cries, Hosanna from him descending, with glorified saints in the angels attending, with grace on his brow like a bell of glory, will Jesus receive his own. Oh Lord Jesus, how long ere we shout the glad song, Christ Eternate, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Last stanza. Oh joy of the life, should we going out dying, no sickness, no sadness, dread, or no crying, caught up through the clouds with our Lord in the glory, when Jesus receives his own. Oh Lord Jesus, how long ere we shout the glad song, Christ Eternate, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Ngayon pong umaga sa pag-aaral po muli po ng salita ng ating Diyos, ating pong tawagin ang ating mga ngaral sa Pastor Marlon Muniares. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Purihin ang ating Diyos at kapiling po natin ang pamilya po ni Kuya Resty, yung ating pong bina-Bible study andun sa San Cristobal. Sama niya ang kanyang misis, si Ate Glency, kapitbahay nila si Nanay Sita. Purihin ng Panginoon at nakarating sila rito. Amen. Patuloy po natin sila pag-pray, no? Lalo na si Kuya Resty na na-stroke kasi siya. Pero nakaka-recover na siya. Sana ay tuluyan siyang palakasin ng Panginoon. No?
at bumalik sa normal kanyang katawan, makapagtrabaho, yan, at tuluyan ang makasunod sa Panginoon. Salamat sa kanyang biyaya at siya ay binigyan pa ng pagkakataon at pag-asa na mabuhay, at sana yung buhay na binigay ng Panginoon sa kanya ay magamit para sa kanyang kapurihan, kaluwalhatian. Tayo po ay dadako na sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ihanda po natin ating mga puso at isipan. Tumayo po tayo at buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa Efeso Kabanata 2. Ephesians chapter 2, talatang 2. Pagkatapos isusunod natin ang Revelation chapter 2, verse 20. Ephesians chapter 2 verse 2, narito ang sinasabi ng banal na kasulatan, na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Revelation chapter 2 verse 20, Kabanata 2 talatang 20 ng Apokalipsis. Ito ang sabi sa Tagalog, datapwat mayroon akong laban sa iyo, na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel, na nagpapanggap na propetisa, at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi, at siya'y ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. Narito, akin siyang iraratay sa higaan, at ang mga nakikiapid sa kanya sa malaking kapigatian, maliban na kung sila'y magsipagsisi sa kanyang mga gawa. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y dumulog muli sa Diyos sa panalangin. Tayo po ay tumuhod. Dakilang Diyos na banal at kataas-taasan, makapangyarihan, luwalhati, karangalan at kapurihan ang siyang sumainyo. Maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, na kami tinipon niyo po upang kami ay makapaglingkod at sumama sa inyo. Panalangin namin, Panginoong Diyos, na bigyan kami ng tamang spirito. Kami po inyong patawarin sa lahat ng mga kasalanan namin, at niling namin sa lahat ng karuming nakikita niyo po na iyong hugasan. Panalangin namin, Panginoong Diyos, na ihanda niyo ang aming puso at isipan, na maintindihan namin, mahalagan niyo mensahe sa amin, makita po namin ang aming mga sarili sa salamin ng iyong mga salita. Dalangin namin ang Holy Spirit po mag-guide sa amin sa lahat ng katotohanan. Maintindihan namin kung ano po ang iyong kagustuhan o kalooban para sa aming buhay, at kami maging handa para tuparin at gawin ang iyong kalooban. Gawin niyo pong pagpapala sa amin ang iyong mensahe, maliwanagan kaming lahat. Pahayag niyo po sa amin ang iyong sarili. Lubos pa namin kay makilala aming Diyos. At kay lamang ang may tasma, luwalhati sa kalagitnaan ito. Sa banal na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming Panginoon tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Amen. Salamat, makakaupo na kayo. Ito po ang katotohanan, na ang panahon na ating kinalalagyan ngayon ay panahon na lubhang mapanganib. Perilous times, ayon sa ipinahayag ni Apostol Pablo. At ang isa sa mga kadahilanan kung bakit ang panahon na atin pong kinabibilangan ngayon ay lubhang mapanganib, isa sa mga dahilanan ay sapagkat mayroon pong espiritu, masamang espiritu. Espiritu po yan ni Satanas. Yan po ay demonic spirit na aktibo pong gumagawa sa ating kasalukuyang panahon sa lahat ng mga anak ng pagsuway. Yan po'y sinasabi sa Efeso 2 na ating binasa. Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Sino yung pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin? Walang iba kundi si Satanas. Ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Meron pong espiritu na aktibong gumagawa ngayon sa mundong ito sa mga anak na suwail, sa mga anak ng pagsuway. Ito po ang dahilan kung bakit
ang pagsuway sa Diyos. Ngayon ay laganap na laganap. Wala nang paggalang, walang pakundangan sa mga kautusan ng Diyos. Meron pong umiiral na lawlessness na nagahari po sa lipunan ito. Sa buong mundo, may lawlessness o walang pakundangan at respeto at paggalang sa kautusan. Kautusan man ng Diyos, kautusan man ng tao, sa mga tahanan, sa gobyerno, at maging po sa mga simbahan. Kanya-kanya na mga tao ngayon. Kung anong gusto gawin, yun ang gagawin. Kung anong maisipang gawin, yun ang gagawin. Wala na, binabaliwala ng Diyos, binabaliwala ng kanyang mga lituntunin, palatuntunan, mga kautusan. Baliwala na yan. Law of the jungle na, hindi na law of God ang sinusunod. Law of the jungle. May espiritu na aktibong gumagawa ngayon sa mga anak ng pagsuway. Sabi nga ni Elder Ronnie San Jose, ng pastor po ng Lukban, Quezon, tingnan nyo naobserbahan niya sabi niya, tingnan mo ang isang lalaki, maskulado, lalaki ng muscle, no? Nagba-body building yan, pero bading. Bira ka, saan ka ba nakakita? Pinalalaki yung muscle, nagbubuhat ng mga mabigat na bakal, pero bading. Ano nangyari? Anyari? Ba't ganun? Kasi nga may espiritu na gumagawa ngayon sa mga anak ng pagsuway. Matindi po yun. Talagang hindi gagawin yun ng isang taong matino. Wala na sa katinoan yung ganun eh. Lalaki ka, tapos feeling mo babae ka. Babae ka, feeling mo lalaki ka. Di ba? Ba't ganun? Ba't ganun na nangyayari sa lipunan? Di ba? Lalaki ang tawag ma'am. Babae ang tawag sir. Lalaki ang tawag ate. Babae ang tawag kuya. Ano na nangyari? Lalaki ang tawag mama. Ano nangyari sa ating lipunan? Ba't ganon? Di ba? Talagang, kasi nga mayroong espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. At ang may kagagawan dyan ay yung pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin na walang iba kundi si Satanas. Aktibong gumagawa. So, sa mga nakalipas nating pag-aaral, ating natunghayan na mayroong spirit of disobedience that worketh among the children of disobedience. Tinalakay din natin yung espiritu, may espiritu rin gumagawa, and that is the spirit of covetousness. Na itong panahon ito ay panahon ng materialismo na ang tao walang ibang iniisip kundi pera, pera, pera. Napaka-materialoso na ang mga tao ngayon. At binabaliwala na ang mga bagay na spiritual. Tinalakay natin yan. Ngayon, may isa pang satanic spirit. Ang aktibo pong gumagawa ngayon sa halos lahat ng mga tahanan at simbahan. At tatawagin natin itong the spirit of Jezebel or the spirit of Jezebelism. Ano ito? At paano po ito gumagawa? Ito po ang ating pag-aaralan. Punta tayo sa Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Sa iglesia sa Ephesus, o Thyatira, sa iglesia sa Thyatira, sa talatang 18. Ito po ang mensahe ng Panginoong Kristo sa kanyang iglesia. Iglesia ho ito ng Panginoong Sus, kaya lang nagkakamali na eh. May nakita ang Panginoon na mali at hindi siya nasiyahan. Verse 18, at sa anghel ng iglesia sa Thyatira ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang gaya ng ningas ng apoy at ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong binuli. Ito ang larawan ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ang tinutukoy dito. Siya yung anak ng Diyos. At meron siyang mga matang gaya ng nagniningas ng apoy. Ibig sabihin, judgment. Galit. At ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong binuli.
tanso is a symbol of judgment. Now, sabi niya sa iglesia ito, verse 19, nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. So, pinuri naman sila ng Panginoon. Kaya lamang mayroong laban ng Panginoon sa kanila. Talatang 20, datapot mayroon akong laban sa iyo. Ano yun? Na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel, na nagpapanggap na propetisa at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Matapos papurihan sila ng Panginoon, ay may nakita ang Panginoon na mali na ginagawa ng iglesia. Meron siyang few things against them. Nakita ng Panginoon na merong babae, pinahintulutan nilang magturo. Sabi diyan, pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Unang tanong, sino tong si Jezebel? Kung sino po ang individual na tinutukoy dito sa pangalang Jezebel, ay hindi na ipinalam. Kulang ang impormasyon. Now, posible na ito ang kanyang tunay na pangalan. Isa siyang babae. Sapagkat ang sabi diyan, pinahintulutan mo ang babaeng. Sigurado, babae po ito. Jezebel. Pagka lalaki ito at ang pangalan Jezebel, ang laki na ng problema. Ang laki na ng diferensya pagka ganon. Ibang klase na yun. May espiritu na talagang gumagawa, no? Yeah. Now, maaari tayong magpalagay. Dalawang posibleng palagay ang maisip natin dito. Una, isa siyang tunay na individual. Maaring siya po ay isang tunay na individual na nabuhay sa panahon ng iglesia sa Thyatira. At isa siya sa mga kaanib ng Thyatira Church. Siya po ay isang babaeng marahil, may mataas na ranggo at impluwensya sa simbahan na nagtulak sa mga miyembro ng simbahan na paghaluin ang mga dumi ng pagano sa pagsamba sa Diyos. Ayon dito, pinahintulutan ng simbahang ito ang mababang pamantayang moral na hindi man lang pinarusahan o kaya'y dinisiplina. Yan ang problema sa mga simbahan na walang church discipline. Yung mga miyembro gumagawa na ng kalukuhan, gumagawa na ng kamalian at kasalanan, hindi man lang dinidisiplina. Hindi tinatanggal sa church membership kasi ayaw mabawasan ng miyembro. Gusto madami. Kaya kahit na gumagawa ng kasalanan, gumagawa na ng kawalang hiyaan, gumagawa na ng mga kahihiyan, miyembro pa din. Ang matindi nito, pinagtuturo pa. See? Gumagawa na ng immoralidad, pinagtuturo pa. Maraming ganyan sa mga simbahan. Kasi yung miyembro mayaman, yung miyembro may pera, yung miyembro ma-impluensya. Sa halip na disiplinahin, sa halip na tanggalin, excommunicate, tanggap pa rin. Sige, tuloy pa rin. Ganyan nangyari. Marahil, ganito ang kalalagayan nitong si Jezebel. Kasi ang sabi ho rito, hinikayat ang mga lingkod upang makiapid. Di immoral, di ba? Maaring ito ay maaring physical immorality or spiritual immorality. Maaring parehas din po yan. Ngayon, binigyan po siya ng Diyos ng puwang para magsisi, ayon sa talatang 21. Ngunit hindi siya nagpakita ng disposisyon na pagsisihan ang kanyang mga kasalanan na talikuran ang kanyang landas. So, yun ang unang palagay. Maaring mayroong babae sa panahon yan na umiral talaga sa pangalang Jezebel na naging kaanib ng iglesia sa Thyatira. Or, itong ikalawa, larawan
siya ni Jezebel sa lumang tipan. Maaari din pong isa po siyang figura o kaya'y larawan na nagpapahayag ng isang karakter at impluensya. Sa lumang tipan kasi, may isang babae na tunay na umiral sa Israel na pangalan ay Jezebel. Pakilala ko siya sa inyo. Unang Korinto, unang mga hari, First Kings. Sa First Kings, chapter 16. Diyan natin mababasa ang tungkol kay Jezebel. First Kings, chapter 16. Sa bayang Israel ay mayroong hari na ang pangalan ay Ahab or Ahab. Siya ang hari o naging hari ng Israel. Yan. Now, itong si Haring Ahab, hari ng Israel, ay nag-asawa. At ang kanyang napangasawa ay isang babae na ang pangalan ay Jezebel. 31, ito ang kanyang larawan o description. At nangyari, nawari isang magaang bagay sa kanya na lumakad sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat, at siya'y nag-asawa kay Jezebel na anak ni Etbaal. Tatay niya si Etbaal. Hari ng Sidonian. By the way, yung salitang Etbaal, pansin nyo, may salitang Baal. Si Baal nung panahong yon ay kinikilalang Diyos ng mga pagano. Hindi mga Hudyo, pero mga pagano po yan. Baal, Diyos-Diyosan po yan. At ang pangalan ng tatay ni Jezebel et Baal. Pinangalan pa dun sa Diyos-Diyosan. Sa makatwid, ang tatay ni Jezebel ay pagano, at si Jezebel ay isa ring pagano. Maaring siya po ay propetisa. Maari ni Baal. See? Hindi ho siya kumikilala sa Diyos ng Israel. Yan ang napangasawa ni Ahab. Samantala si Ahab, Israelita yan. Pero hindi niya kinilala ang Diyos. Napakasamang hari. Isa yan sa mga pinakamasamang hari na umiral sa bayang Israel. Si Haring Ahab. Tapos, bukod sa napakasama na, nag-asawa pa siya ng isang babaeng ugo din ng sama. Pagano, sumasamba kay Baal. Yan. Tuloy natin ang basa. Na hari, na anak ni Etbaal, na hari ng mga Sidonyo, at yumaon at naglingkod kay Baal. Kita nyo? At sumamba sa kanya. Ito pong si Jezebel ang nag-impluensya sa Israel na talikuran ng Diyos at bumaling kay Baal. Napakalaki ng naging impluensya ni Jezebel sa haring si Ahab upang ang bayang Israel ay madala sa kapahamakan, sa kamalian at malayo sa Diyos. Hiwalay sa Diyos. Malaki ang naging kontribusyon niya ni Jezebel. Napakasamang impluensya. At si Jezebel pa, mga kapatid, ang nagpapatay sa mga propeta ng Panginoon. Mababasa natin yan sa Kabanata 18, talatang 4. Sapagkat nangyari, nang ihiwalay ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon. Sa Tagalog, inihiwalay. Pero dito sa English, for it was so when Jezebel cut off the prophets of the Lord. Ibig sabihin, pinatay niya. Pinaslan niya ang mga propeta ng Panginoon at ang itinira niya, yung mga propeta niya na mga bulaan. Kaya nung panahon ni Haring Ahab, lagana po ang mga bulaang mga propeta. May ginilang, may isang lalaki ng pangalan Obadiah, nagtago siya ng 100 mga propeta ng Panginoon. Itinago niya sa mga yungib. Yan. Siya nagpapatay si Jezebel. Kita yung kung gano'ng kasamang babae ito, no? Pagdating naman dito sa chapter 19,
Punta tayo chapter 19. Verse 2. Si Elijah na isang lingkod ng Panginoon, propeta ng Panginoon yan, matapang yan eh. Hinaharap niya si Haring Ahab eh. Akalain nyo kay Jezebel eh, natakot siya. Kasi pinagbantaan siya ni Jezebel. Verse 2. Nang magkagay nagsugo si Jezebel ng sugo kay Elias, na nagsasabi, ganito ang gawin sa akin ng mga Diyos, at lalo na kung hindi ko gawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila kinabukasan sa may ganitong panahon. Kasi ang ginawa ni Elijah, hinamon niya mga propeta ni Baal. At magkaalaman na kung sinong tunay na Diyos, kung si Baal o ang Diyos ng Israel. So nagkaroon sila ng paligsahan ho dyan eh. So to make the long story short, ay walang sinabi si Baal. Talagang tunay na Diyos ay ang Diyos ng Israel. Kaya ang ginawa ni Elijah, pinatay niya lahat ng propeta ni Baal. Nang mabalitaan niya ni Jezebel, galit na galit si Jezebel, kaya hinanting niya si Elijah. Akalaan niyo si Elijah natakot. At nagtago si Elijah. Mantakin mo yung lingkod ng Diyos na tinang dahil sa isang babae. Yung tapang ano, matindi pala itong si Jezebel. At hindi lang yan mga kapatid. Nung si Ahab ay nagkaroon ng ng pag-iimbot ng isang bukid o taniman ng mga ubas nang nagmamay-ari si Nabot o Nabot, nagustuhan ni Haring Ahab, gusto niyang kunin. Kaya kinausap niya si Nabot, sabi niya, bigay mo sa akin yung lupa mo. Kung ayaw mo, siyempre hari siya, may karapatan siyang kunin yun eh. O kung ayaw mo ibigay sa akin, bibiling ko. Ayaw ni Nabot. Sabi niya, mahal na hari, ito po ay mana ko yan sa aking mga ninuno. Ang nangyari kay Ahab, nagtampo. Nagtampo, basahin nga natin storyang yun. Ito si Ahab eh, parang binabai. Alright, chapter 21. Yan, chapter 21. In verse 3. At sinabi ni Nabot kay Akab, huwag itulot ng Panginoon sa akin na aking ibigay ang mana sa aking mga magulang sa iyo. At pumasok si Akab sa kanyang bahay na yamot at lunos dahil sa salitan na sinalita ni Nabot na Jezreelita sa kanya. Sapagkat kanyang sinabi, hindi ko ibibigay sa iyo ang mana sa aking mga magulang. At siya'y nahiga sa kanyang higaan at ipinihit ang kanyang muka at ayaw kumain ng tinapay. Parang bata na hindi nabigyan ng chocolate. Umuwi ng bahay, nagmamaktol. Ganon ang hari ng Israel. Nung nalaman niya ng misis niya, verse 5, tingnan niyo, naging reaction ng misis niya. Ngunit si Jezebel na kanya asawa ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, bakit ang iyong diwa ay totoong malungkot na hindi ko kumakain ng tinapay? Isipin niyo paano niya sinabi to sa mister niya. At sinabi niya sa kanya, sapagkat nagsalita ako kay Nabot na Jezreelita at nagsabi sa kanya, ibigay mo sa akin ang iyong ubasan sa kahalagahang salapi o kung dili, kung iyong minamabuti, papalitan ko sa iyo ng ibang ubasan. At siya'y sumagot, hindi ko ibibigay sa iyo ang aking ubasan. Kaya ako ganito nagmamaktol. At sinabi ni Jezebel na kanya asawa sa kanya, ikaw ba ngayon ang namamahala sa karya ng Israel? Kumbaga parang sinasabi ng Mish, anong klase ugali yan? Hari ka ba hindi? Ba't ganyan ka? Ikaw ba ang namamahala sa Israel? Ikaw ba hari? O si Nabot? Ikaw ay bumangon dyan. Kumain ng tinapay at pasahin mo ang iyong puso. Aking ibibigay sa iyo ang ubasan ni Nabot na Jezreelita. Huwag ka na malungkot. Tahan na. Ako bahala sa iyo. Ang ginawa ni Jezebel, pinrame up si Nabot. Pinrame up. Pinalabas na may kasalanan ginawa, pamumusong laban sa Diyos. To make the long story short, siya'y binato hanggang sa mamatay. At nung namatay na si Nabot, sabi niya sa mister niya, o yan, kunin mo na yung lupa. Iyon na yan. Antindi ano? Anong klaseng babae si Jezebel? Siya po ay isang
babae na mayroong malaking impluensya na pare-parehong ginawa para sa kasamaan. Siya po ay isang mananamba sa Diyos-Diyosan. Hinikayat ang kanyang mahinang asawa na hindi lamang makipagsabwatan sa kanyang may pakilalang pagsamba sa kanyang katutubong mga Diyos-Diyosan, kundi upang maging isang mananamba rin sa Diyos-Diyosan mismo. At gamitin ang lahat ng kanyang impluensya, kapangyarihan, paraan sa kanyang kapangyarihan para itatag ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa halip na pagsamba sa tunay na Diyos. Siya po ay isang lubos na likas na matalinong babae, mapanghikayat, dominante. Dominante. At maarte. Siya ay determinado sa pagtupad ng kanyang mga layunin at naisin. Ambisyosa. Napaka-ambisyosa ng pagpapalawak at pagpapanatili ng kanyang kapangyarihan. At walang prinsipyo sa mga paraan na ginamit niya upang maisagawa ang kanyang mga balak. Patay kung patay, wala siyang pakialam. Sino man ang kanyang masagasaan, wala siyang pakialam. Ganyang kalakas ang personality ni Jezebel. Ang ganitong espiritu ay natagpuan sa iglesia sa Tiatira. Dahil sa pagpayag ng iglesia, dahil pinahintulutan ang babaeng ito na magturo, dinala niya ang buong iglesia sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nagalit ang Panginoon. Hindi niya nagustuhan. So, yan yung tinatawag natin the spirit of Jezebelism sa simbahan. And so, what do we mean by this? Jezebelism is the predominant character of women leadership in the church. Women leadership in the church. And not only in the church, but in every home. Sa bawat tahanan. Ang Diyos po ay may laban sa church na ito God's direct charge against Thyatira church is, sabi ng Panginoon, thou sufferest that woman Jezebel to teach. Pinayagan mo, pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na magturo. And this is a direct. Anong problema doon? Baka tanungin niyo, ano mo, masama doon, pastor? Kung babae magturo sa simbahan. Kasi po, yan po'y direktang paglabag sa itinuturo ng Biblia sa unang Timoteo, Kabanata 2, talatang 12. Basahin natin. Unang Timoteo, Kabanata 2, may batas po May alituntunin po ang Panginoon pagdating sa pamamahal at pangangasiwa ng iglesia. Basahin natin, sinabi ni Apostol Pablo sa isang pastor ng pangalay Timoteo. 2:12 ng unang Timoteo. Pakinggan nyo. Ngunit hindi ko ipinahihintulot ng babae ay magturo. Liwanag? Hindi ko ipinahihintulot ng babae ay magturo. Nung ginawa ng iglesia sa Tiatira, pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na magturo. O di ba? Salungat sa prinsipyong ito. Ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Di ba napakaliwanag niyan? The word suffer, I suffer not. Pagkatapos doon naman sa Revelation, thou sufferest that woman Jezebel. The word suffer literally means to turn over or transfer. Inilipat, itinransfer yung karapatang magturo, pinayagan, binigyang lisensya, binigyan ng kalayaan, binigyan ng permit. Yan po ibig sabihin So dalawang mga bagay po
sa Biblia ang hindi po pinahintulutang gawin ng mga babae. Magturo, hindi ito ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Marami sa mga simbahan nababasa naman yan Marami sa mga pastor, nababasa naman yan. Kaya lang, pinipilit nilang i-twist. Ayaw nilang tanggapin. At binibigyan ng ibang kahulugan. Ang dami nilang objection dyan. Kesyo daw yan ay mga babae daw na mga prostitute, o kaya ay mga babaeng mananamba sa Diyos-Diyosan, na hindi dapat pahintulutang magturo. Wala naman ganun sinasabi si Pablo. Nandiyan naman yung dahilan kung bakit. Basahin nyo. Bakit? Sa verse 13. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang sa si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Yan ang dahilan. Hindi ko maintindihan dito sa ibang mga pastora pa, at mga simbahan. Ang dami nilang dahilan. Ito naman ay sinabing dahilan. Saan na pinulot yung mga kadahilanan nila? Pinaliwanag naman ni Pablo kung bakit. You see? Ang problema talaga, may espiritu ng pagsuway. Ayaw talaga sumunod. Ang gusto, sundin ko anong gusto nila. I allow not, Paul said, I permit not a woman to teach and to assume leadership. You see, a woman does not have the liberty. She doesn't have the permit to do such things. Pero anong nakikita natin ngayon sa ating panahon, laganap na yan, spirit of Jezebelisim. A spirit of Jezebelisim or the spirit of Jezebel ang gumagawa ngayon sa halos lahat ng mga simbahan ngayon ng mga suwail. Mga babae, nangangaral, nagpapastor, namumuno, hindi lamang sa mga simbahan, kundi lalo na sa mga tahanan. Baliktad na. Iniba na ang order ayon sa pagkakatalaga ng Diyos. Ang babae na ngayon namumuno. At ang mga lalaki, Andres. Ahab na, Ahab. Yes, dear. Yes, my dear. Ganon. Alam niyo kung anong disenyo? Alamin muna natin. Ano bang design ng Diyos sa mga kababaihan? Alamin natin. Ano bang layunin? Ano bang gusto ng Diyos para sa lahat ng mga kababaihan? Lalong-lalo na sa kanyang mga anak. Ito yung God-given role for women. Number 1, submission. Number 1, submission. In Ephesians chapter 5, Efeso kabanata 5, Ephesians 5:22. Mga babae, pasakop kayo. Ayan. Sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Verse 23, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Hindi ba yan ang napakaliwanag? Pangulo ng kanyang asawa. Sino pangulo? Yung lalaki, hindi yung babae. At pinapanguluhan niya yung babae. At ang tungkulin ng babae ay pasakop sa kanyang pangulo. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Colosas, kabanata 3. Colossians chapter 3. Talatang 18. 3:18. Ganito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Ang prinsipyo ng pagpapasakop sa Epeso, kaparehas din ang prinsipyo ng pagpapasakop sa iglesia sa Colossae. Walang pagkakaiba. Kung paano mga babae sa Ephesus dapat pasakop sa kanilang mga asawa, ganun din sa iglesia o mga iglesia sa Colosas. At sa iba pang mga iglesia ng Panginoon. At hindi lang si Pablo ang may ganyang turo at prinsipyo, si Pedro. Ganun din. Basahin natin. 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3. Tingnan niyo po, verse 1.
1 Peter 3:1. Ganito po ang sabi, gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa. Alam din ni Pedro yan. At ipinagpapalagay ko, alam lahat yan ng mga apostol at itinuturo nila yan sa lahat ng mga iglesia ng Panginoon. Ang pagpapasakop ng mga babae sa mga lalaki. Upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanyang asawang babae. Na bakit ganito? Kasi nagsimula yan sa decree ng Diyos. Ang Diyos po ang nagtatag niyan. Ang Diyos ang nag-ordain. Ang Diyos ang nag-decree ng utos na yan. Saan natin mababasa yan? Balik tayo sa Genesis chapter 3. Bunga kasi yan ng nagawang kasalanan ng babae nung siya hindi nakinig sa Diyos. Sinuway niya ang utos ng Diyos. Kaya bilang kabayaran ng kanyang kasalanan, paiilalim siya sa pamumuno at pamamahala ng lalaki. Genesis chapter 3 verse 16. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi, manganganak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban. Naunawaan po ba ninyo kung ano ibig sabihin ng pahihinuhod ang iyong kalooban sa iyong asawa? Pangalawa, at siya'y papanginoon sa iyo. Magkaliwanagan, sino ang Panginoon ng babae? Babae ba ang Panginoon ng lalaki o lalaki Panginoon ng babae? Sino magpapanginoon? Lalaki o babae? Bakit nga? Puro babae na. Hindi ba maliwanag yan ng tahasang paglapastangan sa kalooban ng Diyos? Tahasang pagsuway sa decree, utos ng Diyos. Hindi ba napakaliwanag niyan? Nakarami sa mga kababayan ngayon, ang sinusunod nila yung sarili nilang kagustuhan, hindi kagustuhan ng Diyos. Walang pagpapasakop. Ano ibig sabihin niyan? Rebelde na, mga anak ng pagsuway. Tahasang nilalapastangan ang kagustuhan ng Diyos. Pinagpipilitan yung sariling gusto. Nagpapaliwanag pa't nangangatwiran pa. Napakaliwanag nasa Biblia naman eh. Nag-aaral naman ng Biblia. Ang problema, hindi sinusunod. At gusto baguhin. Bibigyan ng ibang kahulugan. Kahit sinong bumasa niya, kahit bata bumasa niyan eh. Hindi na kailangan paliwanag yan eh. Decree ng Diyos yan eh. Diba? Sa iyong asawa ay pahihinuhod. Magpapahinuhod ka sa iyong asawa. At siya'y papanginoon sa iyo. Pangalawang God-given role ng babae, reverence. Una, submission, reverence. Respetuhin ang lalaki. Ephesians chapter 5, balik tayo, verse 33. Ephesians 5:33. Ephesians 5:33. Pakinggan yung sabi. Gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Anong sabi? Ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Igagalang ang asawa. Meaning respect, fear, deference, a courteous expression either by word or deed ng high regard, pagpapahalaga, esteem, paggalang. At ako'y nalulungkot sapagkat wala na, hindi na nakikita yan sa mga tahanan. Bastusa na. Wala nang ganyang high regard sa husband. Kung kaya yung husband, wala na ring regard sa asawang babae. Wala nang pag-ibig sa tahanan. At nangyari yan dahil nga sa hindi tapat na pagsunod sa utos ng Diyos. Ano pa ang God-given role bukod sa submission, reverence?
obedience. Titus chapter 2 verse 5. Titus chapter 2 verse 5. Mangagpakahinahon. Ito po ay para sa mga babae, lalo na sa mga matatandang babae. Mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kanyang asawa. Ibig sabihin, obey. Obedient, sabi sa English. Obedient. Upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos bilang mga mananampalataya. Now what do we have here? This is God's principle of headship. Maaaring magtataka, mga kababayan, ba't ganyan? Parang argabyado yata yung babae. No, hindi. Diyos ang may akdaho niya, kaya hindi yung nagkakamali ang Diyos. Tama po ang ginagawa ko ng Diyos. And this is the principle of headship na bababasa natin sa 1 Corinthians chapter 11 verse 3. The head. Tingnan niyo po, nag-establish kasi ang Diyos ng headship. Sino po ang mga head? Kilalanin natin kung sino ang mga pangulo o head. 11 verse 3 ng 1 Corinthians. Pakinggan niyo po ang sabi. Datapat ibig ko na iyong maalaman na ang pangulo o head ng bawat lalaki ay si Kristo. So mga lalaki din pala may head, si Jesus Christ. At ang pangulo ng babae ay ang lalaki. Sino head ng babae? Lalaki. Kaya nga ang babae papanginoon sa kanyang asawa o sa lalaki. Ang lalaki ang Panginoon o head. Pangulo. At ang pangulo ni Kristo, sino po? Ayan Diyos. Kita nyo may mga head. You see? Ang Diyos, Ama, ang head ni Christ, si Christ ang head ng lalaki, ang lalaki ang head ng babae. Sino may sabi niyan? Ang Diyos. Hindi si Pablo. Natutunan lang yan ni Pablo sa Panginoong Sus. Aral po yan ng Diyos. Siya may gusto niya. Siya ang nag-ordain. Yan tinatawag na God-ordained headship. This is God's ordained headship. Itong naging foundation ng doctrine of head covering o veiling of women. Kung itutuloy nyo basa, pinaliwanag ni Pablo diyan kung bakit ang mga babae sa pananambahan magtatakip ng ulo bilang pagkilala sa kanilang pangulo o head. Yan ang foundation ng head covering, kaya nagbebelo mga babae noon. Kala lang natin, katolikong nagbebelo, kinopya lang naman nila yan sa tunay na simbahan ng Panginoon. Ang mga Anabaptist noon, ang mga simbahan ng Panginoon, mga ancient churches, mga babae nila during worship, nagbebelo po yan. At yan, napag-aralan na natin mga kapatid. Bilang pagkilala sa head, yan ang requirement ng Panginoon. Mayroon dapat na head. Mayroong head talaga na dapat kikilalanin. Tingnan si Jesus Christ, kinilala niya ang kanyang Father na head. Kaya ang Panginoon Jesus sumunod sa kagustuhan, sa lahat ng kagustuhan ng kanyang Father. Hanggang kamatayan, sumunod siya na walang pagtutol at reklamo. Tayo mga lalaki dapat sumunod kay Jesus Christ. Siya dapat na maging ehemplo, siya ang ating modelo, siya ang ating pattern bilang mga kalalakihan, si Jesus Christ. Tularan, gayahin. At ang mga babae, pasakop sa lalaki bilang head. Nung hindi na sinunod yan ng mga tao, nung tinanggal na ng mga babae kanilang mga belo at gusto na nilang pantay na pagtrato o pantay na ranggo. Actually, yung headship na yan, hindi po yan because of superiority or inferiority na mga babae inferior sa mga lalaki dahil ang mga babae mahihina. Hindi yan ang dahilan, mga kapatid. Ang dahilan kasi yan ang gusto ng Diyos. It's ranking. May ranking.
Alam ng Diyos yun yung tama. That is the proper order. At pag hindi sumunod sa order, gulo ang mangyayari. At yan nga pong nangyari. You see, when people ignore and disobey God's commands, for sure, they will suffer the consequences. Tama? Pag ang tao po, hindi sumunod talaga sa kagusto at alituntunin ng Diyos, tiyak yan mga kapatid, bad results will always take place. Tingnan natin, una sa tahanan. Dahil hindi na po itinuturo mga aral na ito, nakalimutan na ng mga kababaihan ang sagradong tungkulin na iniatang sa kanila ng Diyos. Masamang resulta ang nangyari. Wala na pong malalim na kahulugan ng paggalang, ng pagsunod, at mataas na respeto ang ibinibigay ng mga kababaihan sa mga kalalakihan. Lalo na sa mga asawang lalaki sa tahanan. Kaya nangyari sa tahanan, wala ng harmony between the husband and the wife. Na dapat may harmony. Wala na. Kasi nagbabangga na sila nagka-clash na Bakit nagka-clash? Yung isa gusto siyang masusunod, siyang mamuno. So wala na yung leadership, hindi na kinikilala, wala nang subjection. Yung dapat mag-subject, hindi niya na kinikilala yung leadership ng kanyang head. See? So nagkakaroon ng clash. Walang submission, walang reverence, walang obedience. Listen, hindi po maituturing na godly o Christian home ang isang home o tahanan na mismo po ang ina ng tahanan ay hindi iginagalang at isinusunod o sinusunod ang kanyang asawa. At malamang yan, gagayahin siya ng mga anak niya. Gagayahin siya. Sa iglesia naman, ano nangyari? Spirit of Jezebelism ang umiiral. Pinahintulutan ninyo ang babaeng si Jezebel na magturo. You see? Ito yung pagiging dominante ng babae, pag-iit ng sarili niyang kagustuhan, sa pilitang pamumuno, walang respeto at paggalang sa kalalakihan, walang pagpapasakop, lumalaban, hangal, at higit sa lahat, walang paggalang sa Diyos at pagsunod sa kanyang utos. Mayroong espiritu na ngayon gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Kaya ganyan. Dahil po ang spirit ng Jezebelism ay laganap na sa lipunan, sa mga tahanan at maging sa mga simbahan, lalo na sa mga simbahan. Dahil may spirit na ngayon po ay aktibong gumagawa sa mga anak ng pagsuway, ang mga banal na aral na ito at kautusan ng Diyos ay baliwala na. Yan ang sinasabi ng Panginoon Jesus na lawlessness. Iniquity shall abound. Na yan ay inihula na ni Jesus Christ nung siya'y nabuhay dito sa lupa at nagturo. At yan ay mababasa natin sa Matthew chapter 24 verse 12. Matthew chapter 24 verse 12. Jesus said, sabi ni Jesus Christ, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Iniquity means lawlessness. Wala nang batas, wala nang kinikilalang batas. Anything goes. Gawin mo kung gusto mo gawin. Kung saan ka masaya, gawin mo. Kahit ang Diyos malungkot dahil hindi niya gusto ang ginagawa mo. Walang pakundangan, wala siyang pakialam. Nung ngayon kung ang Diyos nalulungkot, kung ang Diyos nasasakta, wala akong pakialam, gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Ganyan ang lawlessness. Dahil ang tao po, sabi na ni Pablo, magiging makaako, makasarili, maibigin sa sarili kaysa sa Diyos. May malawakang pagsuway sa mga kautusan ng Diyos ang nagaganap ngayon. Hindi na ito itinuturo ngayon. Yung ganito mga aral, hindi na itinuturo ito sa mga simbahan.
Puro paramihan na lang ng miyembro. Paano dumami miyembro? Paano magpatayo ng malaking simbahan? Puro ganun lang yung mga tinuturo eh. Puro pera, pera, pera. Pero mga ganitong prinsipyo, wala. Hindi mo na maririnig to. See? Sa halip na spirit of Jezebalism, sa halip na spirit of disobedience, anong uri ng espiritong nais ng Diyos? Na makamtan ang kanyang mga kababaihan. Na nais ng Diyos na makita niya sa kanyang mga anak na maipamuhay nila. Anong uri ng spirito? Sa halip na spirit of disobedience, sa halip na spirit of Jezebel o spirit of Jezebalism, anong uri ng espiritu ang gusto ng Diyos na makita sa mga kababaihan? Ang sagot ay makikita natin sa 1 Peter. Balik tayo sa 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3 verse 4. Kanina binasa natin verse 1. Pasakop ang mga babae sa kanilang mga asawang lalaki. Kung itutuloy nyo basa, tungkol to sa kaugalian o ugali, asal na nais ng Panginoon na makita niya sa mga kababayan. Verse 4, kundi ang pagkataong natatago sa puso, ibig sabihin internal grace. Let it be the hidden man of the heart. Chapter 3 verse 4. Yan. Kundi ang pagkataong natatago sa puso, yung inner man, yun ang dapat atupagin, yun ang dapat na tingnan ng mga kababayan, yung panloob na karakter. Panloob na kagandahan, hindi yung panlabas lang na kagandahan. Panloob. It is the internal grace. It is the inward man, the inner man, na siyang nagbibigay kagandahan at gayak sa kaluluwa. Kabaliktaran ng panlabas na kagandahan at gayak lamang. Na may damit na walang kasiraan ng espiritu. Anong klase espiritu? Espiritong maamo at payapa. Meek and quiet spirit. Anong gusto ng Panginoon? Na klase ng espiritu na makita niya sa mga anak niyang kababaihan? Meek and quiet spirit. Ano ito? It means calm temper. Mahinahong disposisyon, kontentong kaisipan. Humble spirit. Isang puso na malayo, free from passion, free from pride, free from envy, and irritability. Isang pusong mahinahon, matimtiman, kalmado, kabaliktaran ng espiritong girera, mabunganga, maingay, laging naiinis, laging nabibwisit, palaban. Meek and quiet spirit. Yan. Isang kaluluwa na hindi siya subject sa mga agitations, mga pangiinis, na may control sa sarili. At hindi ho siya sumusunod sa uso o pasyon ng sanlibutan ito. Na nais niyang maging iba siya sa panlabas na kagandahan ng yun na lang ang palaging binibigyan diin ng karamihan sa mga kababaihan ngayon. Puro panlabas na pagpapaganda, pero yung pagpapaganda ng kalooban wala na. See? Isang babae na buong tahimik na nagpapasakop at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano man ang kanyang maging kalalagayan ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng meek and quiet spirit. Kaamuan, maamo, hindi mabagsik, hindi masungit.
Hindi parang kabayong nagwawala. Meek and quiet spirit. Calm temper. Calm disposition. Quietly submits to the will of God. Na bakit ganon? Kasi itong kagustuhan ng Diyos. Sabi ho rito na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Ang tao kasi ngayon, ang laging binibigyang halaga, yung paningin ng kapwa niya, yung paningin ng tao eh. Hindi nila iniintindi kung ano yung paningin ng Diyos sa kanila eh. How do you look in the presence of God? How do we look? How do we look? Ano itsura natin sa paningin ng Diyos? Nalulugod ba ang Diyos sa atin? Natutuwa ba ang Diyos sa atin? Nasisiyang ba ang Diyos sa atin? See? So ngayon, matapos nating mapag-aralan itong mga bagay na ito, ang tanong, payag ka ba sa kalooban ng Diyos? Tatanggapin mo ba kung anong gusto niya sa iyo? Susunod ka ba? Gusto mo bang maging tunay na babae ng Diyos? The woman of God? Are you a woman of God? Or more like a child of the devil? Sa asal, sa pamumuhay. Huwag mong hayaan ang espiritu ni Jezebel ay mamayani sa iyo. Kundi sikapin mo sa biyaya ng Diyos na mamuhay ng may meek and quiet spirit para sa kalwalatian ng Diyos. Mas mabuti gawin mong prayer ito, prayer life. Na ikaw'y gawin ng Diyos na may kaamuan at meek and quiet spirit. Nawa ito ang maging earnest desire ng bawat babae ng Panginoon. See? So, ito sanang maging hangarin sa puso ng bawat kababaihan ng Panginoon. Huwag kayo padala kay Satanas sa masama niyang influence. Huwag niyo tutularan sa sanlibutan. Dahil itong sanlibutan ito, lieth in wickedness. And the God of this world continues to influence this world towards wickedness, unrighteousness, and evil, and away from God. Away from God. Hindi tayo dapat tumulad sa mga taga-sanlibutan. Mapapasama tayo dyan eh. Dito tayo salita ng Diyos. Ito magpapabanal sa atin. Ito ang aayos ng ating mga sarili, puso at buhay. Nang sa ganon tayo po ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Panalangin natin yan sa Panginoon. Panalangin yan sa Panginoon. At sana, pagdating na ng araw, tayo harap sa Panginoon, di tayo maging kahiyahiya. Hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa ating pong mga puso. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na pinahayag sa amin. Salamat po at maliwanag po kung ano po ang iyong kalooban. Lalo na po sa mga kababaihan. Talagang ang spirito ng pagtuway, aktibong gumagawa. At salamat, mayroon kaming Biblia na salamin namin. At sa ganun ay may check namin ang aming mga sarili kung ano na ang aming itsura sa iyong paningin, sa iyong harapan. Patuloy kaming dalisayin, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong mga aral. Salamat sa iyong mga katotohanan. Na tanging ang katotohanan lamang ang magpapadalisay ng aming buhay. Lagay niyo sa puso naming lahat ang hangarin, Panginoong Diyos, na sumunod lamang sa inyo, na walang pagtutol at pangangatwiran pa. Gawin niyo kaming maamo, gawin niyo kaming mapagpasakop, handa laging sumunod sa iyong kagusto at kalooban. At yan ang aming maging kaligayahan. Patuloy kaming turuan, Panginoong Diyos. Nawa ang mga salita niyo ang aming magiging panuntunan at gabay sa aming buhay.
Prepare niyo po kami, Panginoon Diyos, sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus, upang sa pagharap namin sa Kanya, handa kami at hindi kami maging kahiyahiya. Dalangin namin na pagpalain niyo po ang iglesia nito, patuloy niyo pong i-revive kami, Panginoong Diyos, maging masigasig sa paglilingkod habang hinihintay ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Panalangin namin ang kaligtasan ng aming sambahayan. Maawa kayo sa kanila, sa mga kaluluwa nila. Iligtas niyo sila mula sa kanilang mga kasalanan. Bagabagin niyo ang kanilang mga puso. Tulungan niyo nawa silang makaunawa. Tulungan niyo silang makakilala, O Diyos, sa Panginoong Hesus. Buhayin niyo sila, ilapit niyo sila sa Panginoong Hesus. Tulungan niyo po kami na maging masigasig sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa kanila. Tulungan niyo po kami na ibukang aming mga bibig. Pakilala ang Panginoong Hesus sa kanila upang sila'y magkaroon ng pag-asa. Panginoon naming Diyos, pagpalain niyo aming buhay, araw-araw sa aming lakad, sa aming paglalakbay, gabayan niyo po kami, lagi niyo kaming dalhin sa landas ng katwiran, katotohanan, kabanalan, at kaliwanagan. Pagpalain niyo po ang aming sambahayan, pagpalain niyo ang aming pamilya, makasumpong kami palagi ng awa at biyaya sa iyong paningin. Lagi niyo po kaming iingatan, Panginoong Diyos. Pinapanalangin namin ang mga karamdaman, alalahanin niyo sila, Panginoong Diyos, at bigyan sila ng kalakasan, kagalingan, at sila rin po makaalala sa inyo. Nawa, Panginoong Diyos, ay magabagin niyo rin ang kanilang mga puso. Sa inyong mga kamay, amin po hinabilin ang aming mga sarili at buhay. Gawin niyo sa amin ano pong nakalulugod sa iyong paningin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na sa Yesu Kristo, ito po aming dalangin, papuri at pasasalamat. Amen. Awitin natin ang doxology, atin pa rin sambahin ang ating Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Tapos na po ang ating banal na pagtitipon. God bless us all. Thank you. Ating mga panauhin. Hanggang sa muli.